Isa raw sa top producers ng child pornography sa buong mundo ang Pilipinas. Bilang aksyon, ipinapablock na ng National Telecommunications Commission o NTC ang access sa child porn websites. Sa ilalim nito, mapaparusahan ang anumang internet service provider na hindi ibablock o haharangin ang access sa mga naturang website. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, $1 bilyong na industriya ang child pornography dito sa Pilipinas. Kaya naman ang NTC inutusan na yung mga internet service providers na i-block yung mga websites na kakikitaan ng child pornography. Ito ay base na rin doon sa RA 9775 o yung Anti-Child Pornography Act. Matutuntunan ng batas ng sino man mag-a-access ng child pornography sa internet. Ito ay matapos utusan ng National Telecommunications Commission o NTC ang mga internet service providers o ISP na i-block ang mga website na naglalaman ng mga child pornography. Dapat daw sa Hunyo, nagpa-install na ang mga ISP ng mga programang sasala at haharang sa mga websites na may child porn. Kung hindi maaaring maharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9775 o Anti-Child Pornography Act of 2009 ng mga ISP at maaari silang bawian ng lisensya. The MC promulgate pursuant to Republic Act 9775, which is specific. It is a law against child pornography. Kasi adult naman, So if you are an adult accessing an adult site, I think wala namang problema because you are an adult. Ang child pornography, malalang problema sa Pilipinas. Sa isang global monitoring report ng grupong ECPAT International noong 2011, lumalabas na malaking negosyo ang child pornography sa bansa. Kumikita ito ng mahigit $1 bilyong kada taon. Sabi ng Philippine National Police, isa ang Pilipinas sa top 10 producers ng child pornography sa mundo at ilan sa mga hotspots ay ang Metro Manila, Cagayan de Oro, Cebu at Angeles City sa Pampanga. Sa utos na inilabas ng NTC, dapat ay ipagbigay alam ng mga ISP sa PNP o sa NBI sa loob ng 7 araw kung may sumubok na mag-access ng child porn site gamit ang kanilang network. Kailangan din kunin at itago ng ISP ang record ng customer tulad ng kung kailan at saan nag-access ng child porn at kung magpapasa ng child porn, papunta ito saan. Ang mga impormasyong ito ang magagamit ng otoridad sa investigasyon o pagsasampa ng reklamo. Pero hindi maaaring i-monitor ng ISP ang mga customer nila o sumilip sa laman ng komunikasyon nito. Sabi ni technology law expert at the University of the Philippines College of Law Professor Attorney J.J. Dicini, maaaring gawing basehan na makukolektang impormasyon para humingi ng search warrant sa korte. Now, the law enforcement agencies take that information, they start their investigation. They can go to a court to get a search warrant so they can seize the information that was preserved by the telco. On that basis, that might lead them to the identification of the persons involved. On that basis, the law enforcement agencies can engage in surveillance operations to surveil these individuals. At kung may sapat na basehan o probable cause para masabing may ebidensya ng paglabag sa Anti-Child Porn Act, if they think that there's some evidence in your place of residence or office, they will raid. They will not necessarily arrest you unless they find you in flagrante in the act of committing a criminal offense. Dagdag ni Atty. Dicini, wala siyang nakikitang issue ng invasion of privacy sa utos na ito ng NTC. Dahil bukod sa hihingi naman ng search warrant sa korte ng otoridad, hindi ka naman titingnan ng mga ISP kung hindi sila maalerto na sinubukan mo mag-access ng child porn. It's just monitoring whether or not there's child porn content within its system. And once they see it, they block it. And once they block it, it's just a matter of looking back, right? Who accessed that file or who's responsible for that information or for that child pornography being in the system. So I don't think it's a situation where the telco is following you around. Jessica, required din yung mga ISPs na isumite sa Interagency Task Force or Council na buwan-buwan yung listahan ng mga websites na kanila nang na-block. Jessica? Joseph, would you know kung tayo ang mangunguna dyan or previously ginawa na rin yan sa ibang bansa? Well, I guess there's a trend already, no? Na 2009 kasi yung ating Anti-Child Porn Act. So, if you consider yung trends sa buong mundo, medyo late na yung 2009 to enforce a law that will
counter, no, or deal with child pornography. So 2009 pa yung law natin, and we just recently this year lang yung implementing regulation coming from the NTC, how they going to operationalize yung spirit ng batas, Jessica. Okay. Parang wala siguro namang balakid in doing that because countries like China, no, yung mga medyo countries na medyo repressive, they can easily block access to certain websites, di ba? Correct. And ang sinasabi nitong si Attorney J.G. Dicini, this is not an issue of freedom of expression, no? Kasi ito ay you're dealing with the law, and if you're accessing child pornography on the internet, that's a violation. So the state has the right to protect yung mga kabataan natin, Jessica. Yes, and probably they can brand those websites outright as criminal, di ba? Correct, Jessica. That's going to happen kasi i-report na dapat ang ISP kung ano yung mga websites na nasala ng kanilang software. At kasi merong mga studies, no, yung ECPAT International, for example, na international yung namamahala noong mga websites na yan. Although it may be registered outside, but yung operation in the sense na ang kinukuha nila mga bata to appear in the websites ay dito sa Pilipinas, Jessica. Okay, implementable na ba yan, ASAP? Well, they have until June, no? Kasi parang from the day that it was published, merong 120 days yung mga ISPs to comply. So ang sabi ng NTC, by June, mid-June, dapat naka-install na yung mga software. The process is, magsasubmit yung mga ISP ng at least 3 na pangalan ng mga softwares that they're planning to use. Ngayon, titingnan ng NTC and the Interagency Council kung okay yung quality ng mga programs na yun, and then after they have approved, yung mga ISP dapat bumili na, and by June ay dapat naka-install na yan, Jessica. Kasi at the rate the Philippines is being branded as a hotspot for child pornography through the internet, every day that, passes by, you just wonder ilan pa kaya mga bata ang nabibiktima nito. Correct. And confluence of factors, talagang medyo yung ating yung situation, no, ay medyo ripe for that kind of industry. Kasi marami tayong mga kababayan na medyo sagad sa hirap, at medyo yung iba nakikita na this is maybe a way out of that poverty, which should not be, Jessica. At ang malungkot dyan, yung kanila raw mismong mga magulang ang nambubugaw pa sa kanila or encouraging the kids to get into this, no? In any case, maraming salamat sa'yo, Joseph Moro.